Alam mo, Oscar Rivera, alam ko kung sino ang nag-o-occupy ng Orchids Farm, si Mr. Chua. Meron pa siyang 1 o 2 taon dun sa kontrata nyo. Diyan ka kumukuha ng pampatayo mo ng bahay. Alam ko yan, kung paano nagsimula yung bahay na yan. Alam ko yan. Alam mo, patunayan mo pa yan. Sandali lang. Kuya Oscar, teka lang. Yes, patutunayan Kuya Oscar. mo yan. Sinasabi niya, binayaran daw ng CDC yung may-ari. Huwag kang maniniwala, Karoji, sinungaling siya. Okay. Sinungaling siya. Okay. Hanap tayo ng dokumento sa CDC kung binayaran yung mga may-ari. Okay. Sige. Sinungaling yan. Okay, teka muna, Ma'am Paira, ha? Nagpunta sa akin ang mga may-ari. Nagpunta sa akin. Oo. Ang gusto ko, lahat ng sinabi niya, patunayan niya. Patunayan niya lahat ng sinabi niya. Kasi, nakadokumento dapat. Papatunayan ko. Teka muna, Ma'am Paira, teka muna. Papatunayan ko with... Ma'am Paira, teka muna. Ma'am Paira, teka muna. Ang sinasabi niya, at saka yung taong yan, walang rights dito yan. Walang karapatan makikialam sa problema ng AITA dahil isang kapangpangan na sira ang utak. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Leader ng katutubong AITA sa Bamban Tarlac ay di umano'y nakipagsabuatan daw kay Mayor Alice Goo sa lupa. Ayon kay Paira Lucas ng United Filipino Against Crime and Corruption o UPACC, Senator Lito Lapid nagsalita na sa pagkadawit niya sa Pugo. Ayon sa Facebook post ni Paira Lucas, inamin ni Oscar Rivera na si Alice Goo ang kausap niya sa 54 hectares na lupa sa loob ng CADT 025. Iligal ang pakikipagsabuatan ng leader ng katutubo na si Oscar Rivera kay Mayora Alice Goo. Hindi si Oscar Rivera ang magdidesisyon sa lupa sa loob ng CADT 025, lalo na't merong nagmamay-ari nito. Iligal ang pakikipagtransaksyon ni Oscar Rivera kay Alice Goo o kung kanino mang gustong mangupahan o bumili ng lupa sa loob ng ancestral domain. Ang leader ng katutubong ito ay siya mismo binabalahura niya ang batas IPRA law, pati na karapatan ng kanyang mga nasasakupan na katutubo. Ito ay tahasang paglabag sa kanilang customary law dahil sa kanyang personal interest. Babantayan ng UPACC ang galaw ng leader nito na labag sa IPRA law at customary law. Inamin ni Oscar Rivera na si Alice Goo ang kausap niya sa 54 hectares na lupain na nasa loob ng CADT 025. Kaya nagsabuatan sila upang masuspende ang isang barangay captain na nag-uupo sa kanilang gusto. Ginamit ni Alice Goo ang SB niya upang magpasa ng resolusyon ng madalian upang suspendihin ng 180 days ang kapitan. Time is the ultimate truth teller. Bilog ang mundo. Ang caption ni Paira Lucas sa kanyang Facebook post. Samantala, nananawagan si Senador Lito Lapid sa Senado na isama sa investigasyon ang pagsalakay ng matauhan ng Presidential Anti-Crime Commission or PAOCC sa Pugo Hub sa Pampanga. Ayon kay Lapid, kailangan malaman ang katotohanan kung sino ang tunay na nasa likod ng operasyon ng nasabing Pugo. Nararapat na magsagawa ng masusing investigasyon upang malaman kung sino ang mga taong tunay na nagmamay-ari ng mga lupa at mga buildings na ginagamit sa Pugo at ang kumpanyang nagpapatagbo dito. Nang sa ganon, malaman ang buong katotohanan kung sino talaga ang nasa likod ng mga Pugo. Ayon kay Lapid, umapila rin si Lapid sa ating mga kapatid sa media na maging responsable sa kanilang ipinapahayag upang maiwasang madamay ang mga taong wala naman talagang kinalaman sa operasyon ng Pugo sa Pampanga. Kami ay nananawagan sa ating mga kapatid sa media at social media na maging responsable at mapanuri bago magpahayag ng mga walang basihang akusasyon. Nang sa ganoon ay maiwasang mapagbintangan ang mga inosente at walang kasalanan. Pahayag pa ni Lapid,
Kaugnay nito, pinupuri at sinusuportahan ni Lapid ang pambihirang aksyon ng matauhan ng PAOCC at iba pang law enforcement at intelligence agencies ng pamahalaan. Ang kanilang ginagawang pagsalakay sa mga Pugo Hub sa Tarlac at Pampanga ay hindi lang nagbunga ng sapat na may ebidensya para sa paghahain ng kasong kriminal, kundi magiging daan din ito para sa pagtama ng mga kakulangan sa ilang batas para mapigilan ang anumang paglapastangan sa regulatory processes. Saad pa ni Lapid. Nakikiisa rin si Senator Lapid sa hangarin ng ating mga kababayan na dapat protektahan ang pambansang interes at pananagutin ang mga taong sangkot sa illegal na Pugo operation. Ang mga karumal-dumal na krimen na nadiskubre sa Pugo raid sa Bamban, Tarlac at Pampanga ay hindi lamang nararapat na kundinahin, kundi kailangan din ng mabilis na aksyon mula sa pamahalaan upang mapanagot ang mga nasa likuran ng mga gawaing kriminal. Kaakibat rin ang pagbalangkas ng mga bagong pulisiya laban sa illegal na pugos at iba pang kahalintulad na operasyon sa bansa. Diin pa ng senador. Ating panoorin ang buong video ng panayam ni News Anchorman Rogie Pangilinan ng K5 News FM o Longapo Digital News kay Pyra Lucas at ang leader ng AITA sa Bamban, Tarlac na si Oscar Rivera, at kayo na po ang humusga. Okay, unang-una Kuya Oscar, nako, ang dami hong ikangay mga komento sa inyong naging pahayag nung interview natin nung ako'y nandiyan dyan. Kuya Oscar, kayo po ay may pagkakataon po ngayon na sagutin lahat yan, Kuya Oscar. Okay. Sige po, lapit po kayo. Oo. Yes. Ako naman kasi hindi ako nagtataka eh. Opo. Kasi kumbaga sa mangga, kung ang manggay maraming bunga, Oho. bawat dadaan bumabalibag, bumabato. Hindi na pagtakaan yan. Kasi ako naman, hindi naman ako perpetuang tao, magaling na tao. Opo. Nakukuha lang natin ang galing natin dito sa mga grupo. Ito, nakikita mo ngayon ang buong grupo ng AITA. Ay, kumusta po kayo? Mga kapatid. Ayan. Opo. Ayan. Oo. Nakita mo, ayan pa. Kumusta po kayo? Alam nga nilang may interview tayo eh. Opo, mabuti po yan at nang ikangay makuhanan din natin ang kanilang sentimiento sa mga nagaganap ngayon. Kasi kayo po ay isang grupo lamang, nagkakaroon po ng iba't ibang mga reaksyon, mga komento, Kuya Oscar. So, okay, yung pong ilang mga komento na nais nating linawin ngayong oras na ito, yung pong mga akusasyon sa inyo na binabanggit po na yun daw pong lupain ng mga katutubo ay nabenta daw po, Kuya Oscar. Okay, magandang tanong yan. Opo. Magandang tanong yan. Ang totoo nito, unahin ko muna dito kay Barangay Kapitan Sandel. Ayan, opo, ng San Vicente. Okay, kasi Sandel Adrias, opo. Yes. Natignan ko rin yung kanyang interview, nung interview mo siya. Opo. Nasubaybayan ko rin. Opo. Yan ay puro mali. Kasi, isipin mo na lang, pag-aralan kung bakit siya na-suspendi. Hindi, ako naman siguro walang power mag-suspendi sa kanya. Opo. Ang nag-suspendi sa kanya, mga local government. At saka yung ginawa niya. Opo, Kuya Oscar, may binabanggit siya during the interview na siya daw ay nais mamagitan dahil yung mga may-ari ng lupa ay kasama niya that time, nung panahon na yon. Hindi. Tama ho ba yun, Kuya Oscar? Hindi tama. Wala nang may-ari ng lupang yan. Yan kasi nakapaloob sa Joint Management Agreement, binayaran ng CDC sa mga may lupa. Bayad na yan. Okay po. Ngayon, dahil ako naman ay mayroon kaming pirmaan doon sa Joint Management Agreement na CDC at saka ang organisasyon, yung bata, siyempre maganda yung layunin namin
Yan nga ang isang binabantayan ko. Kasi may Joyce agreement na yan eh. Opo. Bayan sa mga tao yan. Naman kay Kapitan Sandel. Opo. At kung may problema ka, apo ko yun eh. Okay. Opo, apo pala Kung may ninyo. problema ka, apo ko, pwede mo akong patawag kung gusto mo sa barangay tayo mag-usap. Sa barangay mo. Ngayon, kung gusto mo naman sa opisina ko, pag-usapan natin yan. Nang tignan natin sa mga dokumento kung sinong mga tao pang nagke-claim dyan, no, kung may dokumento sila. Pero ako, may ipapakita ako na bayad na sa kanila yan. Noong time na nakipag-ugni sila mismo, pinuntahan yung CDC na bayaran na lang po ang lugar namin dahil kung gusto na ninyong i-develop ito, pati-develop na lang. Ngayon, yun nga, ang ginawa ngayon, itong yung lugar na yan ngayon, talagang may naka-Joyce agreement sa CDC yan. Hindi pa natapos yung Joyce Management Agreement. Opo, JMA, opo. Yes, andyan pa si Mr. Chua hanggang ngayon. Mr. Chua, sino po yan? Sino po yan? Si Mr. Chua yung nagde-develop ng Orchids Farm. Okay, tama, Orchids Farm. Yun, Yes. oo, tama. Ngayon, ang ginawa pa niya, sabi ko, pag-usapan natin yan. Ay hindi, lusubin ko, kukunin ko yung lupang yan. Talagang makipagpatayan ako dyan. O ngayon, ang kikasama lang niyang Aita, dalawang Aita lang. Yung may pangalan na Bolivar at saka yung Oliver at saka yung Fernando Pusalan. Dalawang Aita. Ang humarang sa kanila, itong buong Aitang ito. Opo. Kasi kung may right sila, sabihin nila na ganito po ang right namin, karapatan namin dyan. Wala eh. Okay. Wala. Sino naman ako bilang leader? Tao ko yung dalawang Aitang yan. Ang karamihan po, puro kapangpangan ang gusto mag-take over sa loob ng kanti. Okay. Yung, kasi ho, ang pagkakaalam ko ho, Kuya Oscar, sabihin po ninyo kung tama ako o mali ako. Ang NCIP po, Kuya Oscar, siya po dapat ang ikangay ahensya ng pamahalaan na magsabi kung ang lupang yung tinatawag na ancestral domain ay dapat i-develop, Kuya Oscar, tama ba ako? With your approval, of course. Yes, tama. Opo, bilang tribal leader. Yes, naganap naman yan. Kaya may Joyce agreement sa CDC. NCIP, ang bata at saka CDC. Okay. Ano pong ibig sabihin ng bata? Bamban Aita Tribal. Bamban Aita Tribal Association. Ayun, okay, tama. Nung bata pa ako noon. Nung bata pa po, bata pa po kayo ngayon. Kuya Oscar. Sa sinasabi po ninyo, Kuya Oscar, yung pong Joint Management Agreement, it was signed by the CDC and kayo po, Kuya Oscar, for the development of the area. Ganun po. Yes. CDC, Opo. NCIP, NCIP. at saka kami, bata. O di ibig sabihin may alam po yung NCIP. May basbas po. Yes, at saka doon sa pirmahan, doon sa Joint Management Agreement, nakapirma ang NCIP. Ayun, okay. At yung desisyon na yung Kuya Oscar ay pinagkasunduan ng karamihan ng ating mga kapatid na ETA. Yes. Ayun. Ako naman. Okay, parang napuputol. Okay, naghang. Okay, balikan natin si Kuya Oscar Rivera. Ayan po, pagduli. Okay, yan. Okay, nakabalik na ba? Okay, pakicheck lang. Naghahang si Kuya Oscar. Ayan, okay, Kuya Oscar, nakabalik na tayo. Okay. So, as you were saying, Kuya Oscar, sabi ko nga, yan ay alam lahat ng ating mga katutubo na tayo po ay pumasok sa agreement at witness po ang NCIP. Ayun, okay, malinaw po yan.
So, ibig sabihin, yung lupang yan na naging dahilan ng pagkakasuspende ni Kapitan Adrias, yan po ay pinag-aralan ng ating mga konsilor. And it was it was endorsed to the mayor for the implementation of the 180 days suspension. Ayun. Yes. Ayun, okay, malinaw yan. Okay, Kuya Oo. So, Kuya Oscar, Opo, sige. Yung mga binabato, nang malaman mo ang mga nagbabatong ito sa itong mga pamangking ko, si Rading Sibal, pamangking ko. Si Kwan naman, si Oliver Apuko. Ito naman si Kapitan, Apuko rin yan. Oo. Sabi ko, bilang may edad na, kaya ko naman na, ganito sana, ganito ba yung ganitong gusto kong mangyari. Huwag niya kukunin doon sa lahat ng mga kapangpangan, kinuha niya, binuhos niya, kunin namin yan, paiparte-parte ko sa mga kapangpangan, giniba. Ang bakod, ninakaw pa, alam mo ang kaso nila? Mayroon ngayon 7 kaso na sa korte. Nakaakyat na yung kaso ni Sandel Adrias. Kaya kung doon sa pagkasuspensyon niya, 6 months, bago makaabot ang 6 months, darating na yung, kasi may subpwena na siyang natanggap. Yan ngayon ang sabi ko sa kanya, ako, ayaw kong mangyari ito, Apo, kaso, ang ginagawang ang totoo niyan, pati pa ako, talagang minaliit niya, lolo na niya ako. Alam mo, ginawa pa, sabi niya pa sa akin, makita mo, may mga kumpleto akong evidence laban sa kanya. Ayun. Pero ako bilang matanda, talagang kaya ko silang yung pagpasensahan. Pero sa sobra naman na pag ginagawa na nilang parang inaapi nila ako at minamaliit nila. Sabi ko nga, kung mayroon silang maisama na kahit na 100 na aita, sa ngayon, susuko ako at mag-iintirga ako, sabihin kong hindi na po ako mamuno. Okay. At saka kayo Kuya Oscar ang kinikilala ng ACIP, tama ho ba ako? Oo. Yun, malinaw yun. Alam mo, kahit nagsasalita ka, ang totoo nito, gusto ko nga kitang talagang makausap Opo. Dahil talagang mayroon akong ipapakuan sa'yo, kagaya nitong mga ibang mga kapatid natin na mga nasa Kapas, may laang problema nila, hindi matapos-tapos din. Kaya gusto ko sana matulungan mo rin na kahit sa pamamagitan ng live. Ay, opo. Anytime po yan. Ako po tutungo dyan para personal ko po silang makapanayam. At malaman din yung mga problema nila. Pero dito muna po tayo sa problema natin kasi nais ko pong i-correct sana yung mga sinasabi nila. Dahil unang-una may binabanggit po yung binabanggit ni Kapitan Sandel Adrias, it was 54 hectare. Tama ho ba ako? Kuya Oscar? Ay, hindi, kulang nga yung sinabi niya Ay, kulang. Nako, mag-abono ako. 57. 57. Ayun. Oo. Pero dito, wala pang right na i-take over niya yan. Dahil mayroong nga joint management agreement. Kasuhan niya muna itong joint management agreement pawalan niya munang visa itong pinirmaan ng bata at saka yung CDC at saka NCIP. Yun, tama. Kasi yun ang binding yun. Ano po naman ng JMA na yan? Iyan ho ba ay ibinenta o ipinahiram para i-develop, makapagbigay ng hanap buhay? Naka-lease? Lease contract. Okay, lease contract. Ilang taon po yan, Kuya Oscar? 25 years sa CDC. Doon kami naman mga AITA, doon kami nakakakuha ng 20%. Okay.
Ibig sabihin, sa pag-uupa, nitong si, ano pangalan, Mr. Chong? Mr. Wang? Mr. Chua. Chua, ayun. Ayun. Yes. Si Mr. Chua, nagbabayad dyan sa CDC. Pagkatapos, Yes. kumukuha kayo ng 20% para naman sa ating Yes, mga yes. kapatid. And then, after 25 years, yan po ay babalik sa inyo, yung lupa na yan. Babalik sa amin. Babalik. Oo. Ayun, okay. Sana buhay pa ako after 25 years. So, ang ibig sabihin yan, malinaw, wala pong bentahan. Kung hindi lease agreement Wala. lamang. Yes, yes. Ayun. At saka, sino naman tayong ibenta natin ang lupa? Ang totoo nito, ayan, andyan, paikot, hanggang doon. Ito, kung maiikot mo lang itong mga kung natin, makikita mo yung mga tribal leaders natin. Isang pinagbibiling ko ganito. Opo. Wag na kayong benta ng lupa. Kasi, pag naubos yung lupa nyo, saan titira ang mga anak nyo? Correct. Ha? Yan. Kagaya ngayon yun, mabanggit ko na, mailipat ko naman doon sa Batsawan. Yung Batsawan doon. Ha? Doon kay Oliver. Doon kay Oliver Margarito. Opo. Yung mayroon kaming lupa na ibinigay ng gobyerno, yung kadti. Opo. Kanti. Diyan mag-aagdan ang AITA, palipat-lipat po pwede dahil communal sa amin yan. Opo. Ha? Ngayon, ang ginawa nitong mga AITang ito na Oliver Margarito, pumunta doon sa titulado na nawala na, lumabas sa kadti, kinuha yung lupa ng mga Kapampangan, kaya ngayon dinidemanda naman sila dahil titulo, may tituladong nakatitulo ang lupa ng mga Kapampangan na kanila na naman inaangkin. Okay, Kuya Oscar, maliban dyan sa nabanggit ko na 54, 57 hektar pala, meron pa akong pinag-uusapan na mahigit 200 na hektarya. Ito ba'y kapareha na nakapasok doon sa Joint Management Agreement, Kuya Oscar? Oo, nakapasok. Pero ako, hindi ko alam kung saan yung 200 na hektarya niyan. Kasi, kung mayroon man mangyayari na may invest o may ibebenta dito sa loob ng kadti, marami akong taon nag-iikot. Andyan ang mga Septenko, andyan ang mga tax, andyan ang mga elders, andyan yung mga matubag. Kaya ako, wala akong alam doon sa sinasabi nilang 200 hectares na nabenta. Ayun, okay. Okay, siguro Kuya Oscar, no, para malinawan tayo. Kasi, isa sa mga bumabati ko sa iyo, Kuya Oscar, itong tao na nagngangalang Pyra Lucas. Okay. I'm sure familiar po kayo sa kanya, Kuya Oscar. Okay. Okay. Pipilitin po natin na tawagan para ho kayo ay makapag-usap. Okay lang po ba, Kuya Oscar? Yes. Okay. O, tawagan nyo si Pyra. Ang totoo nito. O, para... Kasi yung mga akasosyo niya, Kuya Oscar, masyadong mabigat. Eh, ngayong oras na ito, nais natin dinawan. Naintindihan ko po yung sa inyo, Kuya Oscar. Wala pong bentahan kung hindi lease agreement. Ayun. Malinaw po yan. Ang totoo niyan, bago mo siya tawagin, Opo. siya nga ang nangangamkam ng 50 hectares. Ay, nako. Si Pyra, kahit nandiyan siya, kumukuha siya ng 50 hectares dito sa may tabing opisina namin. Opo. Yung sinusuportaan niya, yung may pangalan na Reyes. Ang Reyes na ito walang lupa sa kadti. Pero dahil sa pamamagitan na naawa tayo sa tao, kahit 2 hektarya lang, kung pagtatayuan yung bahay kako, sige, kausapin ko yung buong tribal leaders, gumawa kami ng resolusyon para magkaroon silang pagtayuan ng bahay. Ngayon, ang problema, pumasok si Pyra. Nagpasukat siya na hindi namin alam. Ang pinapasukat niya ay 2 barangay. Barangay Santo Niño at Barangay San Vicente. 50 hectare raw. 50 hectares daw ang lupa ng mga Reyes. Yan ang sumusuporta si Pyra. So, parang lumilitaw, Kuya Oscar. Sabi ko sa kanya, na si Pyra
ay, anong tawag dito, nagpapasok ng mga tao, parang ganon? Para... Yes. Yung Okay. pamilyang Reyes. Reyes, okay. Na puro unat. Unat, ayun, okay. Na wala naman sa loob ng kati, na wala naman koneksyon sa AITA. Opo. Pero ganun pa man, gumawa kami ng ko itong mga tribal leaders, gumawa kami ng resolution at miniting ko sila kung 2 hektarya lang, nakakaawa naman itong mga kapatid natin na unat. Ngayon, binigyan namin sila ng 2 hektarya. Nung nandyan na sila, naglinis na sila, gumagawang kubo, dumating si Pyra. Ito ang sukatin niyo, inyo lahat yan. Sukatin ninyo yan. Nagsukat sila ng 50 hectares sa loob ng 2 barangay. Okay. So, yung pagsusukat na yan, yan ba ay merong basbas ninyo, Kuya Oscar, bilang tribal leader? Wala. Wala. Hindi ho nagpaalam sa inyo, hindi po nagpasabi, nagagawin namin ito. Hindi. So, alam mo kasi, ang ginawa ko na lang, dahil kahit paano si Pyra, kahit paano nakasama naman namin. Opo. Kaya ako, inintindi ko lahat yung pakikisama namin sa kanya. Pero doon sa ginawa niya na nagsukat sila ng 50 hectares, yan daw ang pag-aari ng Reyes. Ayan. Nag-comment itong buong AITA, paano lupa dito yung mga Reyes na yan. Diyan na lumitaw ngayon yung paninira ni Madam Pyra, ganito. Ang sinabi ngayon ng AITA dito mismo, na kung si Pyra ang papasok, ibaban natin. Kaya kahit naririnig niya, nakaban siya dito. Okay. Kuya Oscar, ikakat muna kita ha. Magko-commercial muna siguro ako ng isa. Kailangan muna natin maghanap buhay dito sa ating impilan. Babalikan kita, Kuya Oscar. At sa ating pagbabalik, Yes. makakasama natin si Pyra Lucas, Kuya Oscar. Diyan lamang po kayo. Okay, sasandalin kita, Kuya Oscar. Nasa linya na rin si Pyra Lucas. Okay. Ma'am Pyra Lucas, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon, Karo G. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. At magandang hapon sa lahat ng mga katutubo sa CAD 025 at sa lahat ng unat na may pagmamayari ng grupa sa loob ng CAD 025. Okay, Ma'am Pyra, nasa linya rin si Kuya Oscar Rivera, ang tribal leader ng CAD 025. Okay, nakamonitor ka ba kanina doon sa kanya sinasabi? Yes, nakamonitor ako, Karo G. Okay, anong sagot mo sa kanyang mga sinabi kanina, mga tinura niya, Ma'am Pyra? Hello, eto. Meron tayong infra law. Kilala ako ng mga katutubong nakapaikot kay Oscar Rivera. Dati silang nagpupunta sa akin at lahat yan ay mga 2 kamay ko silang tinutulungan na wala akong hiningin kapalit. Okay? Alam ni Ka Oscar yan, alam lang lahat ng katutubo yan. Eto lang, isa ako sa nakipaglaban sa karapatan nila. Puyat, pagod, pera, lahat, bigay, sasakyan, bigay. Wala silang narinig sa akin. Ang gusto ko lang, maganda yung pagpapatakbo doon sa CAD 025. May 2 faction yan yung kay Sitano at saka kay Dison, yung SDA, STA at saka yung bata. Yung bata, tinulungan ko yan. Alright, so now, i-shortcut natin, kaya ako interesado dito sa usaping ito. I-shortcut na lang natin. Sa makatuwid, pumanig ako kina Oscar Rivera. Alam ng lahat yan ng katutubo. Tama. Pumanig ako dahil based on our research, kasi magdamagang kaming magtrabaho sa mga yan. When it comes sa legality, research, everything, dala-dala ko yan. Arkila kami ng van, papunta sa commission, sa NCIP, sa NBank. Lahat yan. Tinrabaho ko yan. Sama-sama kami. Okay. So ito lang ang okay, masaya. Ito ako sa masaya. Okay. Direct to the point, Ma'am Pyra. Ang binabanggit po ni Mr. Oscar Rivera. Direct to the point tayo. Okay. Direct to the point. Wala daw. Daming
Okay, wala daw pong binentang lupa kung hindi pinalis po ng 25 years. Yan po sabi ni Kuya Oscar. Alam mo, Oscar Rivera, alam ko kung sino ang nag-o-occupy ng Orchids Farm, si Mr. Chua. Meron pa siyang 1 o 2 taon dun sa kontrata nyo. Diyan ka kumukuha ng pampatayo mo ng bahay. Alam ko yan. Kung paano nagsimula yung bahay na yan. Alam ko yan. Alam mo, patunayan mo, Pyra, yan. Sandali lang. Kuya Oscar, teka lang. Yes, Kuya Oscar. Oh, Kuya Oscar, teka lang po. Sandali, ako naman. Okay, Kuya Oscar. Kuya Oscar, teka muna Kuya Oscar ha. Okay, Kuya Oscar. Hindi ka makapasok sa Ako na. Kuya Oscar. Kuya Oscar. It's my time. Opo. It's my time. Kuya Oscar, teka muna. Kung nag-aral ka, patunayan mo yung kalukuhan My mo. time. Kuya Oscar, teka muna. Okay, Ma'am Pyra, teka muna po ha. Okay, Ma'am Pyra, teka muna. Ano naman kapakita niya dito niyan? Iba na Okay, teka mo muna, teka po ha, Kuya Oscar. Makinig po kayo sa akin, Ma'am Pyra, teka lang po ha. Kuya Oscar. Ako nagsasalita. Ako nagsasalita. Okay, teka muna. Ako nagsasalita. Teka muna ha, Ako Ma'am. nagsasalita. Okay, teka muna, hindi po tayo magkakaintindihan pag ganyan po. Okay, Kuya Oscar. Nagsasalita. Ma'am Pyra, Ako nagsasalita. teka muna, ako muna magsasalita. Ako muna. Hindi ka makapasok. Okay, Kuya Oscar. Nagsasalita. Kuya Oscar, teka muna. Teka muna, ha? Patunayan mo Tapos ka yung na. sinasabi Oh, teka muna. Ma'am Pyra. Tapos ka na. Ma'am Pyra. Salita. Teka muna, Ma'am Pyra. Okay, wala muna magsasalita. Ako muna magsasalita, pwede ba? Nagsasalita. Teka muna, ako muna. Ako ang broadcaster eh. Teka muna. Wala muna magsasalita, okay? Okay, nandito po tayo ngayon. Makinig kayo ha, Kuya Oscar at saka Ma'am Pyra. Dito po tayo ngayon para linawin po yan. Hindi po tayo magkakaunawaan kung sabay-sabay po tayo magsasalita, okay? Okay, Kuya Oscar, okay ka lang ba? Okay, Kuya Oscar relax lang ha, baka yung puso mo, Kuya Oscar. Okay. Kaya mo na magsalita si Pyra. Okay, hindi mo tayo magkakaintindihan. Kuya Oscar, Okay, Kuya Oscar. Kuya Oscar, bibigyan kita ng pagkakataon magsalita. Teka muna, Kuya Oscar ha. Okay, Kuya Oscar. Hanggang hindi ko po tinatawag ang pangalan nyo, wag mo muna kayo magsasalita para magkaunawaan tayo, okay? Kung mali pong binabanggit ni Ma'am Pyra, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para po magsalita, Kuya Oscar, okay? Okay. Okay, sige. Okay, as you were saying, Ma'am Pyra Lucas. Yes, ang Orchid Farm na yan, si Mr. Chua, kilala ko. Actually, late last year at hanggang early this year, gustong makipag-usap sa akin ni Mr. Chua. Kahit magharap-harapan kami. Dahil nga sinusumbong nila si Oscar Rivera na pinakontrata niya kay Mayora yung Orchids Farm. So, Okay? ang sabi kanina ni Oscar Rivera, ito lang, sandali. Sinasabi niya, binayaran daw ng CDC yung may-ari. Huwag kang maniniwala, Karo G, sinungaling siya. Okay. Sinungaling siya. Okay, Hanap tayo ng dokumento sa CDC kung binayaran yung mga may-ari. Okay. Sige. Sinungaling yan. Okay, teka muna, Ma'am Pyra ha. Nagpunta sa akin ang mga may-ari. Nagpunta sa akin. Sige, okay, Ma'am Pyra ha, teka lang po ha. Wag mo muna kayo magsalita. Kailangan natin mapakinggan si Kuya Oscar sa usapin nito para malinaw. Okay. Kuya Oscar, nasa niyo po pagkakataon ukol po sa sinabi niya. Kuya Oscar. Yes. Okay. Ang gusto ko, lahat ng sinabi niya, patunayan niya. Patunayan niya lahat ng sinabi niya. Kasi nakadokumento dapat. Papatunayan ko. Teka muna, Ma'am Pyra. Teka muna. Papatunayan ko with... Ma'am Pyra, teka muna. Ma'am Pyra, teka muna. Sinasabi niya, at saka yung taong yan, walang rights dito yan. Walang karapatan makikialam sa problema ng AITA dahil isang kapangpangan na sira ang utak. Kaya ako, pag sira ang utak, hindi ko
kailan pa man dito, tinaboy ko yan. Tao ko sa bata yun noon yan. Nung mag-meeting ako, gusto ang sabihin niya, ba, nagme-meeting kang hindi ko alam? O ano sinabi ko? Sino ka ba? Okay. Ka lang nakikisama dito sa meeting namin, kontrol Okay. mo ako. Gal- Yan ang gusto mong sabihin Apo. na iko-control mo yung mga Aita sa mga katwiran nila. Gusto mo kasi maghanap ka ng Aita na kaya mong paikutin. Pyra, ibahin mo ako. Okay. Okay. Siguraduhin ko sa'yo, Pyra, ito. Alam mo si Juan, si Ernie Tulpo, si Ben Tulpo, alam mo sinabi, Pyra, vlogger ka lang. Huwag Okay. kang Juan dahil tatanggalin kita, sabi ni Ben Tulpo. Nung kailangan mo ko, Oscar Rivera, lahat binastusan ko kayo. Nung kailangan niyo ako, Ma'am Pyra, teka lang po. Teka lang po. Teka lang po. Pyra, napapanood Malayo na yan. Malayo na yan. Ma'am Pyra. Malayo na yan. ko yung vlogger Okay. mo. Ito lang sasabihin ko. Ni Ben Tulpo. Okay, Ma'am Pyra, teka lang po. Ito lang sasabihin ko, Karoji. Teka muna. Isa-isa po, hindi po tayo magkakaunawaan. Pag hindi po tayo nagkakaunawaan, ikakat ko po to. Okay? Teka lang po. Aita, Okay. hindi nag-aral. Okay, teka muna. Ma'am Pyra, teka muna. Okay. Kuya, Kuya, Oscar, tubig muna. Yung Aita na mayroong ganyan. Okay. Bahay ko pinakailaman mo! Tubig muna. Bahay namin. Oh. Bakit? Painumin niyo muna ng tubig si Kuya Oscar. Pinakailaman ko! Pag-abot sa aking Pyra. Okay, teka muna. Alam mo, marami nang nagagalit sa'yo, pati kapas kung saan-saan sa pakikialam mo, sa kalukuhan mo, pero hindi ka nagtatagumpay. Okay. Hindi ka nagtatagumpay, Pyra. Okay, teka muna ha. Teka muna Kuya Oscar. Okay, inom ka muna ng tubig Kuya Oscar. Inom ka muna ng tubig para ho. Wala ka. Okay. Sige, teka muna, i-mute ko po kayo Kuya Oscar. Kung sino lang po ang binibigyan ko ng pahintulot na magsalita, siya lang po magsasalita para po maging malinaw sa ating lahat, okay? Yan po yan. Teka muna. Wala ho kayong boses na maririnig. Kasi ang nais ko po rito, magkaroon po tayo ng kalinawan, okay? Kuya Oscar, teka muna Kuya Oscar ha, para malinaw po ang lahat. Kuya Oscar, pwede bang uminom ho muna kayo ng tubig, Kuya Oscar? Tubig muna. Ayan, okay. Tubig muna. Kuya Oscar, tubig muna, okay. O sige. Ganito po ang gagawin natin. I-mute ko muna po si Kuya Oscar, okay? I-mute ko muna para ho magkaliwanagan tayo. Okay. I-mute muna natin si Kuya Oscar. Kuya Oscar, hindi ka muna po namin i-ere. I-mute ka ho namin. Hintayin muna po natin makapagpaliwanag si Pyra Lucas. Okay. Ma'am Pyra. Okay, Ma'am Pyra. Nasaan niyo po pagkakataon? Sige po. Yes. Alright. Okay, sige po. Isang kasinungalingan ang sinasabi ni Oscar Rivera na yung mga may-ari nung lupa na 54 hectares doon sa Orchids Farm ay binayaran ng CDC. Wala tayong makukuhang dokumento doon. In fact, nag-request ako kay Director De Banadera ng mga documents. Ang sabi niya, walang alam ng CDC sa pag-take over nung Orchids Farm. So ngayon, ang sinasabi ni Oscar Rivera, ang sinasabi niya, binayaran daw yung mga may-ari. Nagpunta sa akin yung mga may-ari ng lupa doon. Nagsumpong sila. So bakit, paano mo sasabihin? Alam naman natin hindi nagbabayad ang CDC. Ultimo nga yung 20% na joint management agreement na percentage ng mga katutubo ay hindi talaga naibibigay. So isang kasinungalingan ang sinasabi niya na binayaran daw ng CDC itong mga may-ari dun sa Orchids Farm. Okay, number 2. Okay. Wala tayong makukuha kahit mag-request tayo ng documents sa CDC, walang maibibigay si CDC Director De Banadera. So pangalawa, eto lang. Ang sabi niya, suspende ba daw? Kaya ba daw niyang suspendehan? Eto, nag-request na kami ng dokumento sa sanggunian. Inamin sa akin, umamin na sa sanggunian na napuwersa lang silang pumirma, hindi dumaan sa due process
yung pagpapatalsik, pagpapasuspende kay Adrias. Kapitan Adrias. Actually, wala naman akong pakialam kay Adrias sa totoo lang. Kaya lang, the process itself, hindi dumaan sa tamang proseso. We all know na dapat dumadaan sa tamang proseso. Alam mo ba, ang ginamit na complainant doon ni Mayora ay si Oscar Tizon at saka si Oscar Rivera. Okay, number 3. Etong issue. Marami akong dokumentong hawak. Marami akong dokumentong hawak na si Oscar Rivera, marami siyang inisip yung certification ay ang kapalit nun ay pera. Marami na akong hawak. In fact, yung mga ibang katutubo na naargabyado, na bigla nilang inaano yung lupa nila, ay we are contemplating to file a case sa NBI para maimbestigahan lahat ang kalokohan nito. Maraming lupa dun sa Agri 025. Hawak kong dokumento. Alon ang mga pinirmahan nilang mga certification. Lahat ng certification ay nanggagaling kay Oscar Rivera. Okay, teka lang. Okay, Ma'am Pyra. Ngayon, wala na. Nung tinay pumunta sa akin, wala silang narinig sa akin, hindi ko sila tinanggihan, tumulong ako. Ang ninanais ko ay magkaisa o maging matiwasay, maging maganda ang kalagayan ng mga katutubo. Eto lang, sasabihin ko, alam ko naman kung anong naging bread and butter ni Oscar Rivera. Alam ko kung saan nanggagaling yung mga kinikita niya. At alam ko rin bakit siya nakapagpatayo ng bahay. At alam ko rin na nagsasabong yan sa kapas kasi pinabidyo ko na yan at pinapicture para may ebidensya ako. Ito na ngayon. Ang inaano ko lang, eto lang. Hindi pwedeng siya ang kinikilalang leader ngayon ay siya naman ang mag-aabuso sa mga kapwa niya katutubo. Okay. Meron dyan. Okay, Ma'am Pyra. Yung nabarong, nagbibigay sila ng certification sa mga Koreano. Okay. Meron akong hawak. Okay, Ma'am Pyra. Teka muna, dyan muna tayo, ha? Teka muna, bibigyan natin ng pagkakataon si Kuya Oscar na magsalita, ha? Dyan sa usapin na yan. Okay, Ma'am Pyra. Relax lang po, ha? At okay, ibalik natin kay Kuya Oscar Rivera. Kuya Oscar, okay na ho ba kayo? Nakainom na ho ba kayo ng tubig? Andito ako. Okay. Kuya Oscar, tubig muna, tubig, ha? Tubig muna. Ang sinasabi kasi ni Pyra, puro kasinungalingan. Puro kasinungalingan at tignan mo, walang right ang Pyrang yan dito sa Cavite. May leader na dito. Wala siyang karapatan. Sino ba siya? Hindi naman ay yung Pyra, maawa ka sa sarili mo. Tignan mo ang sinasabi mo. Tignan mo yung kay Chua, yung kay Chua hanggang ngayon. Si Chua pa rin ang gumagalaw. Dahil may agreement yan. Si Chua pa rin ang gumagalaw. Paano napunta kaya kasinungalingan ang sinasapa? Paano napunta kay Mayor? Si Pyra kasi sobrang inggit. At si Pyra kasi gusto niya makita niya yung mga unat, mga aita na aping-api. Aping-api sa kanya. Kaya ako, si Pyra, okay, si Pyra walang rights dito. Kuya Oscar, siguro sagutin po natin yung kanyang akusasyon na di umano ay kayo po ay may kaugnayan kay Mayora at kayo po ang complainant doon sa pagkakasuspende ni... Hindi. Ganito. Nag-complain ako dahil masyado ako minaliit ni Sandel. Apo nyo po yan, ha? Apo nyo. Okay, nag-complain ako sa sanggunian. Opo. Dahil yung pang-aapi ni Sandel sa akin bilang lolo. Pero hindi si Pyra ay hindi si Mayora ang nag-udyok sa akin na idemanda ko si Sandel. Na-demanda si Sandel dahil doon sa gawa niya. Giniban niya, kinakausap ko si Sandel, pag-usapan natin ko Sandel.
Pero sino naman bilang opisyal ng CADTI, bilang leader ng AITA, hayaan ko bang yapakan ni kagaya ni Pyra na yapakan niya, kunin niya ang lupa ng mga AITA? Hindi pwede. Kagaya nga yung ginawa niya, nagsukat siyang 50 hectares. Saan ngayon? Nakuha niya ba? Kukuha mo ba Pyra yun? Hindi ka, wala kang right dito sa lupa. Tandaan mo yung Pyra. Ibig mo sabihin, Kuya Oscar, ang ibig mo sabihin, si Pyra Lucas, nagkaka-interest sa lupa. Parang ganon. Nagkaka-interest kasi may 50 hectares na pinapasukat niya, pinaharang ko. Oo. Okay. Maraming witness dito, pati 2 barangay witness laban sa babaeng yan. Okay, Kuya Oscar. Barangay Santo Niño, barangay San Vicente. Okay, Kuya Oscar. Okay, bago. Huwag mo nang inipat dahil ikaw ang may interest. Okay, Kuya Oscar. Gusto mo, teka muna. hawak ka ng ay na kaya mong paikutin. Okay, Kuya Oscar. Kuya Oscar. Okay. Inom ka muna ng tubig, Kuya Oscar, ha? Pakinggan naman natin yung panig naman ni Miss Pyra Lucas. Okay? Okay, ako naman. Okay, tubig muna, Kuya Oscar. Tubig. Alright. Okay. Sige, Ka-Roji. Okay, balikan natin si Ma'am Pyra Lucas. Okay. Okay, sabi niya, narinig mo Okay, naman. ako naman. Oh, narinig mo. Okay. Ma'am Pyra, Yes, sige po. Ano yes. po ang katugunan Ako naman. niya? Okay po. Okay. Puro kasi nungalingan na ako daw ay may interest na lupa ng Cotabato. Samantalang nung 2016, 17, 18 na nagpapatulong sila sa akin, dimastos kami puyat lahat. Wala akong hiningi kahit isang pasong lupa ng Cotabato. At kahit saan sila magpunta sa loob ng CADTI, wala silang maituturong may hiningi ako o may binili ako sa lupang Cotabato. Wala. So ngayon, ang sinasabi niya, nagpasukat ako ng 50 hectare. Eto, sinungaling yan eh. Mas maganda dito, magsasalita din yung Reyes family. Para yung mga tagpi-tagpi-kwento nito ay mabuo natin. Okay. Lumapit sa akin ang mga Reyes family. Sandali. Lumapit sa akin ang mga Reyes family. Ito ay meron silang lupa dun sa may SDA. At alam din Vice Mayor itong mga lupang ito ng mga Reyes. Alright. So ngayon, nag-verify muna ako sa mga matatandang katutubo, matatandang leader. Nagpunta na sa akin dito, Ka-Roji, tinanong ko kung merong lupa nga doon ang mga Reyes. Based sa kanilang mga sinumpaang salaysay, ha? Ka-Roji, hindi ako nagbabase sa kwento. Nagbabase ako sa mga sinumpaang salaysay nila. Base sa kanilang mga sinumpaang salaysay, ay kilala nila ang mga Reyes. Nagtanim sila ng tubo dun sa mga Reyes. Kilala nila yung mga ninuno ng mga Reyes. So now, therefore, yon ay pinadokumento namin. Okay. Eto lang. Nagpunta ako sa SDA, first day, inausap ko si Ka Oscar. Buti na lang naka-video, Ka-Roji. Naka-video ito, ha? Anytime, ilalabas namin ang video. Kasi hindi nga ako tiwala. Pag kasi puro pera na yung isang tao, kailangan, huwag ka na magtiwala. Pinedyo ng pamilya Reyes. Ang sabi niya, oo madam, alam ko sa kanila yan. First day, nag-usap kami sa opisina niya Sabado. Kaya wag niyang itatanggi. So, binigyan mo daw sila ng certification. Yung certification, pinabayad nila na mahigit 100,000 piso. May ebidensya kami. At mayroong picture kung sino ang tumatanggap ng pera. Ka-Roji, kumpleto kami. Alam mo ko, kilala mo ko kung paano ako magtrabaho. Okay. So now ngayon, siya mismo, kilala niya na meron daw lupa ang mga Reyes doon. Even the Barangay San Vicente, Barangay Santo Niño, most of the populations there, they are saying na lupa nga ng mga Reyes. So nagpunta ako sa SDA, kausap siya, kasama ko yung mga Reyes clan. So naka-video, sinabi ko, meron daw lupa dito, so pwede bang ipasukat? Ang sinabi niya, oo, madam. Oo, madam. May video kami. May video kami. Maganda ito. Magandang usapin ito. May video kami.
So kaya nagpasuka ang mga Reyes. Okay. Sige. Okay? Okay, ma'am. Even the Vice Mayor, Ding Oo. Anunciacion, Yeah. tinanong ko siya kung kilala niya ang mga Reyes. Okay. Oo, kilala ko sa kanila yon. Okay, Ma'am Pyra. Even yung Ma'am mga Pyra. old leaders ng mga katutubo, Oo. ay ano sila ng pa ang talaysay na kahit saan sila makarating ay magte-testify sila under oath Okay. na sa mga Reyes yun. In fact, yung iba may nakipagtanim pa doon. Okay, sige ma'am. Kapwa pa Ma'am. nila katutubo ang nagtuturo sa lupa ng mga Reyes. Okay, okay ma'am. Okay. Inaalisan nila Ma'am, ng okay. karapatan ang Reyes Aha. family dahil unti-unti na nilang binibenta at kinokontrata sa mga foreigner ang lupa ng mga Reyes. Okay, sige ma'am. Okay, noted, noted Sipin mo, ma'am. nagpunta pa ako sa kanya, nag-vertical ako. Okay. Kasama ko Reyes. Tapos sasabihin niya, meron akong interest sa lupa. Samantalang nung tinulungan ko sila, ni katiting na lupa, hindi ako nagingi. Okay, ma'am. Okay na yan. Isang pasong lupa. Okay, ma'am. Magkano, Okay. everything. Okay, ma'am. Ngayon, naninira na sila sa akin. Ma'am. Kahit saan sila magpunta, Karen G, wala Ma'am. silang makikita Yeah, okay. ng lupa ko doon. Okay na Ma'am Pyra, okay. Baka kasi ako magbabayad dito, overtime po tayo ngayon, okay? Ma'am Pyra, okay na po 'yan. Siguro Ma'am Pyra, sa huling pagkakataon, si Kuya Oscar ay magsasalita. Pagkatapos ng kanyang pananalita ay huli niyong pananalita, Ma'am Pyra, para ho maging malinaw. Huwag ho natin sasabayan ng bawat isa, ha? Kasi ho, hindi ho tayo magkakaunawaan. Okay, balik natin kay Kuya Oscar. Okay, Kuya Oscar. Okay. Okay, Kuya Oscar, pasensya na po, ha. Mas maganda po kasi hindi ho kayo magsabay. Okay, at saka yung mga kasama ninyo diyan, sana po wala pong maingay para maintindihan po kayo mabuti. Okay, Kuya Oscar, yung binabanggit po ni Pyra Lucas na naiintindihan po ninyo yon isa-isa. Yes, Okay. naintindihan. Ano po ang inyong katugunan doon po sa binabanggit ni Pyra Lucas? Ito. Bago tayo mag-usap, ipapanood ko sa iyo itong ginagawa ni Pyra. Ayan, nakabidyo. Asan po? Inireklamo ng isang ginang. Problema niya sa lupa, imbis na maresolba, perwisyo daw ang dinala. Bayaran ko daw yung engineer. Ako sa kanya. Sana po, aksyonan din po yung problema ko. Iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitan mo. Okay. Sige po. Okay, ito anong mali. Makinig ka, pakita natin mo ka. Makinig ka, Pyra Lucas, tulungan kita para magawa mo yung tama, ano? Vlogger ka, wala kang pananagutan ko din, pananagutan mo sa sarili mo. Kung hindi nagtatrabaho sa natin, kung hindi nagtatrabaho at medyo may mga abogado, huwag ka magmamagaling, makinig ka, huwag ka magmamagaling, nakala mo, alam mo na, a little learning is a dangerous thing kung gagaya-gaya ka sa mga magagaling at marunong mga season batikan na mga nagsaservisyo publiko. Eh, karamihan dyan, mga politiko na. Kami sa Tulfo, hindi. So, para matuto ka, Pyra, una sa lahat, huwag kang tumanggap ng pera. Sa action stand-up, matutungisan ka. Yan ang mali mo, tumanggap ka ng pera. So matutungisan ka, natungisan ka ngayon. Pangalawa, yung ginagawa mo niyan, kung vlogger ka, wala kang pananagutan kundi sarili mo lang, maliban na lamang pag dinimanda ka, manarag ka Okay. sa mata. So, Okay. Okay, Kuya Oscar, malinaw na yan. Okay. Ito ang malinaw, Sige para po. naririnig mo. Opo. Narinig. Tama, hindi ko na tinatanggi na di pumunta kayo. Pero dalawang andyan pa yung mga barangay, andyan pa yung barangay captain na 2 hektarya lang. Ako mismo kinausap ko ang barangay captain dahil kayo mismo sinasabi nyo kahit paano mayroon dito ang Reyes. Na matagal ng panahon. Dahil nakakaawa naman at mga kamag-anak ninyo, sabi ko sa barangay kapitan, pagbigyan natin. Napagbigyan 2 hektarya. Napagbigyan na yung mga Reyes sa 2 hektarya. Ngayon, nung nagpasukat si Pyra, tinuruan na itong mga Reyes, sinukat na 50 hektarya na yung 2 barangay. Kaya yung 2 barangay, kalaban mo, Pyra. Yan naririnig mo yung sinasabi ni Bentol po sa'yo.
Huwag ka na kasi magmamagaling, Pyra. At huwag mong sabihin na ituro ang mga akta sa kalokohan mo. Tandaan mo yan, Pyra. Iibain mo ako sa mga akta. Sabihin mo, sagutin ko yung sinasabi mo certification, okay. Nagbibigay ako. Bakit? Mga leader ako, pinapatunayan kong sa kanila ang lupa sa mayroon hangganan. 1 year. 1 year. May hangganan yung aking certification kasi nasasakupan ko yan. Ako ang may alam sa kanila. Kaya, Pyra, ibalik kita doon kay Bentulpo. Ipapatulpo na naman kita. Kasi ikaw, alam mo, Pyra, sabihin mong sinasabi mo na ako kailangan ako na. Talagang ikaw lang nga lumalaipite sa mga aita dahil naghahanap ka na biktimain mong aita. Oh, yan. Okay. Kuya Oscar. Nako, Mabibiktima ba ako? Okay. Kuya Oscar, maraming salamat po sa oras ninyo. At Nandito si okay. Larry Lingay. Kuya Oscar, teka. Kuya Oscar, teka muna ha. Okay. Okay, maraming salamat. Okay, teka muna. Wala na tayong oras. Wala na tayong oras. Sige po. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para magsalita, no? Kasi patapos na ho tayo. Okay. Nasaan niyo po? Sino po kayo? Sino po kayo? Ako si Larry Lingay sa Mabalacat. Okay, mabilisan lang po. Wala ho tayong oras. Sige po. Actually, yung mga sinasabi ni Pyra Lucas, wala naman talagang ugnayan kami. Siya yung lumapit, tulong, pero may mga personal siya nga interes sa katulong. Kaya malabo yung mga sinasabi. Larry Lingay? Okay, sige. Kaya teka lang po, Ma'am Pyra. Sige po. Totoo yung mga sinasabi niya, mag-file na lang siya sa korte. Okay. Sige po. Pero na lang siguro yung solusyon kasi pag hearsay, walang no-hearing yung hearsay. Tama. Okay. Sige. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na katutubo ngayong hapon. At kahit na papano tayo'y naliwanagan. Okay, Kuya Oscar, maraming salamat. Mayroon pa akong billing sa'yo. Mayroon pa akong pakiusap sa'yo. Sige, Kuya Oscar. Gusto ko sana matulungan natin itong mga tiga-kapas. Opo. Ang labanan naman dito, NCIP, dahil minamaliit yung pag-ieleksyon ng mga katutubo, sila na. Ang pumunta nga dito, sabi ko NCIP, pero dahil ito ang isang nagre-reklamo laban wala na po tayong oras. Okay. Sige, meron po kayo 1 minuto. Ano po pangalan? Ako po si Mark Gutierrez, sir. Nananawagan po sana ako sa National Office, sa chairperson natin at commissioner natin. NCIP. Dahil nagkaroon po kami ng hindi magandang election na nangyari sa amin sa bayan ng Kapas. Ngayon, sir, nagkaroon po kami ng election na hindi naman sinunod ng mga taga-NCIP, yung national guidelines namin na sinasabi, sir. Ayon sa kulturo namin, yung Marilo, nilapas na nila, sir. Nung nagkaroon po kami ng election, nanalo na ako, sir. Nirecount nung IPMR namin, sir, na wala naman siyang karapatan doon dahil pang tribal election po namin yun. Okay. Sige, Kuya Mark, ganitong gagawin natin. Bukas, tatawagan ka namin, please keep in touch with the Mark. Pag-uusapan natin yan bukas. Ibang usapin nito sa bayan ng Kapas ito, di ba? Marami po kami nagre-reklamo. Sige. Sir. Okay, kasi wala na tayong oras, yung aming producer dito, tatawagan ka. Please pakisabi sa may ng telepono na tatanggapin niya yung number namin. Magtawagan ho kayo, ha? Kuya Mark, bukas po tayo, ha? Mas maganda. Okay, thank you very much. Okay, Kuya Oscar Rivera, maraming salamat po. Okay, ingat po kayo, ha? Sige po, thank you very much. Okay. Salamat po. Thank you po. Yan po ang ating mga katutubo dyan sa barangay, sa bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac. Okay. Ingat po kayo, aming mga kapatid na katutubo. Okay? Okay. Kasi para hindi ko siya bababay. Okay. Samantala, alamin naman natin ang huling pahayag ni Miss Pyra Lucas sa mga tinuran ni Kuya Oscar. Okay? Ma'am Pyra. Okay, Ma'am Pyra, nasa inyo na po ang pagkakataon.
Maraming salamat sa pag-imbita. Kailangan talagang malinawan itong mga sindikato sa loob ng CAT 025 na sa pamumuno ni Oscar Rivera. Dahil marami pong complainant na nagpupunta sa akin, hindi ko po sila pinupuntahan dahil hindi ko naman lahat kilala. Pag nagpunta po sila sa amin, welcome sila gaya ng pagpunta sa amin ni Oscar Rivera way back then. Yung Larry Lingay na nagtalitang yon, tapadora din yon, marami siyang utang sa akin, hindi marunong magbayad. Kahit si Chairman Rivera, hindi marunong magbayad. Pero wala po silang narinig sa akin. Ano kami mag-utang sa'yo? Dahil ang hangad ko lang ay para sa kanila. Wala akong interes sa kanilang lupa. Kahit kapaso o katiting na lupa ay wala akong hiningi sa kanilang pabor o kapalit nung pagtulong ko sa kanila. Ayun, okay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.